Hello, hello! Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ako po inyong kaibigan, Bing Habadan sa inyong programang Asensado. At nako, ilang araw na lang ay presidential debate, no? Yung mga inaabangan ng ating mga kababayan, yung final round ng SMNI 2022 presidential debate na gaganapin yan sa Okada ngayong March 26. Ako, ilang tulog na lang yan. At siyempre, naku, congratulations sa SMNI sa napakagandang debate ng presidential debate, maging senatorial debate. Alam po ninyo, marami ang natuwang mga kababayan natin sa debate na yan at ang daming mga natutunan at talagang malaki ang naitulong doon sa ating mga kababayan para ma-educate sila kung sino nga ba ang dapat na kandidato na kanilang pag-aaksayahan ng kanilang boto. Hindi ibig sabihin na, alam mo, meron kasi minsan yung nakapila lang ay kumbaga bibigyan ng polyetos tapos kokopyahin na lang para lang nasabi na bumoto. Pero alam po ninyo, mahalaga yan, no? Kung kayo ay boboto, dapat talagang piliin po ninyo ang tamang kandidato. At siyempre, nagpapasalamat po tayo sa aming mahal na SMNI Honorary Chairman at siyempre kay Reverend Dr. Pastor Apollo Sikibuloy. Pastor, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at generosity. Siyempre dahil kay Pastor kaya talagang naging matagumpay, alam mo, napakataas ng pamantayan ng debate na yan at marami talaga natuwa. Alam mo, nung isang araw, nandiyan tayo sa Robinsons, nasa Robinsons, Maynila tayo, habang namimili tayo dyan, ang daming mga natuwa na mga sales clerk, no? Yung sa isang kilalang brand na paborito nating brand, ang talagang natuwa sila nang malaman nila na taga-SMNI tayo dahil nga diyan sa napakagandang debate. Ang sabi nga nila, napakadesente, napakalinis at walang halong tapunan ng putik, unlike sa ibang debate na kumbaga ay halatang may pinapaboran, samantala yung debate ng SMNI ay napaka-fair at walang advance na kopya ng mga tanong katulad doon sa ibang mga debate, no? At kumbaga ay pinatutuhanan yan ng mga kandidato na dumalo diyan sa debate na yan na talagang nagpapatunay na wala silang advance copy ng mga tanong at talagang napatunayan kung sino lang talaga ang may alam. Kaya yung mga walang alam, takot dumalo o mag-participate diyan sa aming presidential debate maging sa senatorial debate, 'di ba? Kasi nakita naman ninyo at maging ang ating mga kababayan talagang natutuwa sila dahil nga doon sa may nakilala silang mga bagong kandidato na hindi nila akalain na mga kandidato pala, lalo na sa presidential. At siyempre ito yung yung mga senatoriable at nagpapasalamat nga itong mga senatoriable na dating hindi kilala ay dahil nga diyan sa SMNI debate ay nakilala sila at nag-viral sila sa social media. Hindi lamang sa kumbaga dahil napakalaki ng tulong ng SMNI. Dahil sa SMNI nakilala sila, dahil sa SMNI nag-viral sila at malaki ang pasasalamat nila kay Pastor Apollo Sikibuloy. Yan sinasabi natin, di ba? Ang naniniwala, pinagpapala. Ang mga tumutulig sa pinadadapa. Ito yung sinasabi natin na kumbaga ay alam po ninyo, kahit anong gawing paninira, dahil sa walang hinangad kundi puro kabutihan si Pastor. Tingnan mo naman, di ba? Nakita, ang daming akala nila, may nagsabi pa nga ng isang kandidato diyan na talunan wala raw nanonood sa SMNI. Sabi ng handler niya yung BMW sa sobrang hangin. Alam mo 'yon,
parang asyumerang bayot na to eh. Asyumerang bakla na to na kumbaga wala rin nanonood at sayang yung oras nila sa amin sa SMNI. My God! Diba? Nakita niyo naman yung comparative dyan. Pinagsama lahat ng debate ng iba't ibang station pero mas mataas pa rin ang SMNI. Parang umabot yata ng 6 million views or 5.7 million views ang debate sa presidential at maging dito sa sa senatorial debate na yan. At siyempre, marami ang kumbaga ay ngayon ay nag-aabang, no? At inaabangan nila kung yung mga kandidato ba, alam mo, ito sa debate ng SMNI, mahuhubaran dito yung mga nagpapanggap. Alam mo yung mga rehearsed na mga statement, yung mga sinaulado. At siyempre, alam mo naman, ang iba naman dyan ay nababayaran. So, kumbaga, yung tanong lang na dapat itanong kasi yun lang ang kayang sagutin. Alam mo yun? Kasi hindi ko naman ako-cover yung ibang kandidato rito eh. Hindi naman natin na-interview. Pero pagkakaalam natin yung mga ganyan, mga pre-arranged na yan para conceptualize interview yan. Kumbaga, yung itatanong mo lang ay ganitong issue lang kasi yan lang yung diyan lang siya magmukhang matalino pagdating sa interview. Pero lampas diyan, tanungin mo ng ibang issue, wala na. Wala nang may sasagot yan dahil nga sa nagpapanggap. So ngayon, ito yung SMNI debate, presidential debate sa March 26. Diyan ulit sa Okada, Manila, malalaman natin kung sino yung mga matatapang at sino talaga may talino. Kasi kung matalino ka, 'di ba? Isang platform ito na kumbaga ay magpapatunay, magpapakita ng iyong galing at talino. Kasi yung mga panelists naman ay hindi mga putyo-putyo, hindi yung hindi ka tatanungin kung sino yung maging health secretary mo o hindi ka tatanungin kung sino yung maging kung hindi kung sino ang iyong maging financial advisor. My God, dapat pinag-fill up na lang yan ng slam book, 'di ba? Who is your crush? What is your favorite color? Parang ganoon, 'di ba? Pasabi lang may debate. Debate ba tawag doon? Di ba makachipan? Di ba? Insulto yan. Insulto yan sa ating mga kababayan. Ako, magandang hapon muna dyan at siyempre belated happy birthday kay kapartner Paul Montibon at good afternoon din kay Miss April Grace Calyacaso ng Caso Constructions and Aggregates Trading. And of course, good afternoon to PAGCOR Chairman and CEO de Domingo, Vice President for Corporate Communication, Ma'am Twinkle Valdez, at siyempre kay Assistant Vice President for Community Relations and Services Department, Sir Eric Balcos. And of course, good afternoon to Advertising Head, Ms. Shaira Mungkal. And of course, good afternoon to my partner, Ransang. And good afternoon to Dr. Alan V. Kosha ng Kosha Optical Clinic. Naku, puntahan po ninyo. Napakagaling ng optometrist na yan, ng Dr. Ray. Siya po yung may gawa ng aking mga salamin. Diyan po yung sa 1618 FT Benitez Street, Malate, Paco, Manila. May number po sila, 0977-824-7510. Nako, kapartner Cherry Light, magpagawa ka na ng salamin mo doon para maprotektahan yung mata mo sa iyong pagkukomputer. Dahil alam kong kailangan mo ng protection sa iyong mata dahil sa dami ng storya na ginagawa mo, kapartner Cherry. And of course, good afternoon to Las Piñas LTO Chief Bogs Luarca. And of course, good afternoon to Autoescuela Driving and Training Academy President Professor Rogelio Roger Aliermo. And good afternoon to Dr. Jen Bacani, President and CEO ng Elroy Medical Clinic and Diagnostic Center. And of course, good afternoon to MIAA General Manager Edmond Rial. At nako, alam po ninyo ay pag-usapan natin ngayong hapon. Kasi ang daming mga kababayan tayo ang nanggigigil din sa partnership ng Comelec at ng Rappler. Alam mo, Rappler kasi yan eh. Alam mo, ang sinasabi nga nila, ano nga ba merong kredibilidad itong Rappler na ito? Ang sinasabi nga nila, alam mo ito si James Jimenez, yung tagapagsalita ng Comelec, ang sinasabi niya kasi didepensahan pa nila yung kanilang parang pinirmang memorandum of agreement din sa Rappler para daw makatulong sa information dissemination. Alam po ninyo, kung tama ang information, bakit hindi? Walang tututol dyan kung yan ay layunin talagang ma-educate yung ating mga kababayan. Pero ano nga bang credibilidad meron ang Rappler? Maliban sa mga fake news na pinapakalat nila
maliban sa mga maling impormasyon na pinapakalat nila. Di ba? My God, kung information dissemination, hindi nyo kailangan ng salitang Ingles. Alam po ninyo, kayang-kaya ng SMNI yan, mas magaling ang SMNI dyan. Mas magaling hindi amak ang mga reporter ng SMNI dyan. Tagalog o English. Hindi katulad na, ay, hindi ko na mag-Tagalog eh. Ako, kung pwede lang ako magmura rito sa radyo. Di ba? Tatawag pang Pilipino. Parang katulad kahapon, nakasabay ko doon sa isang loading station. Tinanong niya yung gwardiya. Sabi niya, excuse me guard, saan yung ano? Sabi ng gwardiya, diretso pa kayo ma'am, kanan. Sabi niya, what is kanan, right? Sabi naman ng gwardiya, grabe naman to, parang hindi Pilipino. 'Di ba? Itong mga replyer na ito, walang ano to eh. My God, ano nito? Ano bang tag nito? Yung mga legal ano nito? Mga house show ito. Wala itong franchise, wala itong lisensya, 'di ba? At ang ano nito, ang nagpapaikot, mga tuta to eh, mga asong ulol ito, mga asong attack dog ito, mga bayarang aso ito na kung sino ang nagbabayad sa kanila para atakihin yung isang individual, o tulad niya ni Presidente Duterte, dahil ayaw ni Presidente Duterte sa Amerika, at sino pupondo sa kanila? My God! Diba? Tatakbo ba yung mga yan? Ano to? Volunteer? Lahat yung kanilang mga tauhan dyan? Na wala silang ads, walang nagsusupport sa kanilang organization, ay magpapasweldo sila sa mga tao nila. My God! Diba? Papaano papasweldohin yung mga yan kung walang nagpapaad sa kanila, 'di ba? So maliwanag na may mga gunggong, may mga siraulong tao na na kasing siraulo din ng CEO nila ang nagpopondo diyan, 'di ba? Ang sinasabi natin, kung information dissemination lang naman ang kailangan ng COMELEC, my God, kayang-kayang gawin ng SMNI mahigit pa. Unang-una yung radio station namin na sa buong Pilipinas maririnig at mapapakinggan ng ordinaryong mamamayan sa lingwahe na kanilang maintindihan, hindi puro English. Sasabihin na social media, my God, di ba? Lahat naman ngayon, kayang-kaya nang mag-post sa social media. Ano maggamit nilang portal? Facebook, Twitter, Instagram, ano pa? Ano pang pwede nilang gamitin dyan? Di ba? Sinasabi natin, alam mo itong hindi natin malaman tuloy ito si ito si Jimenez kung pinklawan ba ito. 'Di ba? Kasi maliwanag 'yan. Alam mo kung bakit? Anong delikado diyan? Kasi ang maling impormasyon kung patuloy na nilalabas yan, nagiging totoo yan, nagmumukhang totoo. At yan ay mind conditioning. Ngayon, kung nagbabalak itong mga pinklawan na ito na mandaya, siyempre napakadali. 'Di ba? Parang palalabasin nila na kumbaga ay nangunguna yung kanilang kandidato, 'di ba? My God, tapos tuwing election, gasgas na gasgas yung salitang labanan ang korupsyon. My God, sino bang hindi magnanakaw sa inyo, aber? Sige nga. Sino ba sa inyong mga dilawan kayo ang hindi magnanakaw? Aber? Sige nga. Ang slogan nyo nga noon kung walang magnanakaw, kung walang mahirap, kung walang kurap, walang mahirap. O yun, di ba? Dahil puro kayo kurap, kaya puro taghirap ang tao ng panahon nyo. Ano nang gawa ng Tilawan? Sige nga, matapos yung EDSA Revolution, yung first EDSA People Power Revolution, di ba? Nagamit yung mga tao sa pang-uto, mind conditioning, di ba? Yung mga ginamit na mga propaganda ng mga dilawan na ito para patalsikin si dating Pangulong Marcos. Tapos nang sila nakaupo, lahat ng mga ari-arian ng gobyerno binenta sa mga pribado at lahat ng mga proyekto ng mga Marcos, ng mga gandang proyekto binaliwala. Ngayon, ano ang naiwan ng Aquino administration sa taong bayan? Aber, maliban sa K-12 na yan. Ang K-12 na yan, mga kaibigan, alam po ninyo, ito yung kumbaga, ay bayad utang ito sa mga paring Katoliko. Alam mo yun, na sumusuporta sa mga abnormal na ito. Bakit? Kasi negosyo nila yung edukasyon. Diba? Sa mga Catholic school, pag nag-aaral yung anak mo, diba? Pag hindi ka nakabayad ng kanilang monthly tuition fee,
pag panahon ng pag-araw ng exam at hindi ka nakapagbayad ng tuition fee ng anak mo, yung anak mo palalabasin sa koridor. Hindi papayagan makakuha ng exam. So nasaan ang puso diyan? Kasi alam mo ginagamit na lang relihiyon para sa kanilang pansariling interes, sa kanilang negosyo. Kaya ngayon, maraming nauuto. Diyos ko, tingnan mo ngayon, may mga nag-message sa akin sa Negros ngayon. Ang daming nauto ng mga madre diyan, ng mga militante, ng mga pari diyan. Kasi siyempre alam mo naman, panic ito sa yung sinasabi natin, sariling interest nila ang kapakanan nila ang binibigyan pabor ng Pinklawan. So siyempre, 'di ba, ang K-12 na 'yan, pwede mo naman sabihin na, 'di ba, after college, pwede ka naman mag-masteral another 2 years. O 'di ba? Pero ito kasi ang dinadagdag nila kasi pahirap yan sa mga magulang. Imagine mo, sana ngayon may high school na anak ka na. Pero kailangan pang another 2 years pa kasi may K-12 na, di ba? Tapos, ano mangyayari? Ano mangyayari? Sabi kasi, masyado na raw late ang ating educational system sa bansa. Oh my God! Di ba? Dapat yan, i-improve nyo ang employment, alam mo yon sa bansa. Bakit? Kasi ang dami nating mga guro na nagtatrabaho bilang katulong sa Singapore, sa Hong Kong, sa Middle East. Diba? Yung mga nurses natin na mga graduate dito, pagdating doon, nagtsatsaga. Kasi mas malaki pa yung trabaho, yung sweldo ng katulong sa mga nurse dito sa Pilipinas. Diba? Yung mga nurses natin dito, nagtsatsaga na magtrabaho bilang PT. Alam po ninyo yung PT, ibig sabihin yan, pasintabi sa mga nagmemerienda, punas tae. Alam mo yung mga caregiver. Nagtsatsaga na maging caregiver, imagine mo, ginastos sa inyo na magulang ng milyon para makapagtapos ng nursing. Pero dito, masyadong exploited yung mga nurses natin dito sa Pilipinas. Sinasabi nga natin, ang nurses, para magkaroon ng experience, mag-volunteer sa mga hospital. Para after 2 years, makakuha sila ng employment certificate, makapag-apply sila sa abroad para makapagtrabaho doon. Kasi hanggat wala silang experience, ay hindi sila makakapag-abroad. So bihirang-bihira lang talaga yung mga nurses diyan na kumbaga empleyado. Karamihan diyan ay mga volunteer. Kaya alam mo, napakaganda sana kung ma-interview natin sa programa itong yung senatorial aspirant na si Dr. Carr Balita. Kasi alam natin isusulong niya yung yung karapatan ng mga nurses na kumbaga mabigyan ng dissenting sweldo. Hindi puro lip service, puro pang-aapi sa mga nurses natin na imagine mo, 'di ba, naghirap yan, nag-aral yan, tapos papasweldohin mo na mas malaki pa sweldo ng katulong. My God, 'di ba? Imagine mo yan. Ay may nakausap na tayo, halos yung kita niya sa isang buwan, mga nasa 3,000 lang. O 'di ba? O, kanino siya kumukuha ng pamasahe niya? Sa nanay niya, sa tatay niya. Di ba? Ay nako, tayo po yung magbe-break lamang at sa ating pagbabalik ay pag-uusapan pa rin natin yung tungkol diyan sa sa partnership nga ng Comelec. Alam mo, diba sinasabi natin, my God, ang daming media network na mas may kredibilidad, mas magagaling. Hindi yung puro hindi puro daldal, puro yabang, puro paninira sa gobyerno, 'di ba? At least yung mga reporter namin rito magagaling at totoong matatalino, hindi yung mga ampaw. Alam mo yun, yung mga kaya may salitang idiot kaya may salitang moron, stupid kasi nga sa lengguaheng Ingles naglalarawan yan sa isang taong tanga, bobo. Alam mo yun, sira ulo, gago. Alam mo yun, kaya may salitang insane. 'Di ba? Stupidity. 'Di ba? Yan 'Di ba? Alam mo, hindi ko malaman itong si James Jimenez kung ano yung meron silang ugnayan ni Mareresa. Maliban dun sa magkasing pangit sila. Alam mo yun? Magkasing pangit sila. Pareho sila, magkamukha sila. Siguro magkamag-anak itong dalawang ito. 'Di ba? Ay nako, tayo po magbe-break lamang at sa ating pong pagbabalik ay pag-uusapan pa rin natin yan, ang mga umiinit na balita at nako, pag-usapan natin yung tungkol dyan kay Sharon Cuneta at yung background ng tatay niya bilang dating na mayor ng Pasay
sa loob ng 20 years kung ano nga bang nagawa dyan sa lungsod ng Pasay. Ako, dyan lamang po kayo. Kami po magbabalik sa iyong programang Asensado.